I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Ito, maiba tayo sa kabila ng mga issue ngayon sa mga ghost project. Ito, may sinabi si Congressman na Puno, mga kababayan. So, for sure, alam nyo po ito, no? Wala akong knowledge dito, pero may idea ako na parang base ito sa saligang batas, sa 1987 Constitution. Correct me if I'm wrong, no? But, syempre, bago natin basahin, shout out sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino, and OFW. Hello mga beswa, kumusta kayo? Today is November 12, 2025. Nako, malapit na po ang Christmas. Advance and Merry Christmas sa inyong lahat. So, basahin po natin mga bes. Magkomento kayo kung ano ang saloobin nyo. Kung ito ba kung ito boy maganda o hindi. Sabi nito mga beswa, ayan, sabi po ng News 5. Agay, push for Chacha bid. Agay, hinihain ng National Unity Party sa pangunguna ng party chairman na si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang House Bill number 5870 na layong amyendahan ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang constitutional convention, which is ang CONCON. Goes. Amyendahan ang 1987 Constitution. Sa ilalim ng proposal, magtatalaga ng 150 delegates sa May 11, 2026 na mayroong representasyon mula sa 18 administrative regions para mag-review at magpanukala ng amyenda. Well. Mga bes, medyo dadaan ito sa mabusising pagsusuri. Nako. Siyempre, involved yung mga yung mga nung panahon na yan, nung pinalitan ang 1987 Constitution, diba buhay pa yung mga iba si Mr. Munsud, correct me if I'm wrong kung isa siya doon. So sabi po dito mga beswa ay sa 2026 pa ito, hindi rin magkakaroon ng appointive delegates upang maiwasan ng political influence. Kinakailangan ding independent mula sa political office at may 1-year ban ang isang delegate sa paghawak ng public post matapos ang adjournment ng convention. This initiative does not seek to discard the 1987 Constitution. It seeks to fulfill it, to complete its project, correct its error, and reinforce its aspiration with clarity, coherence, and enforceability sa ADNI House Bill. Ayan. Guys, ano po ang kapalagay nyo dito? Ito ba may maganda o hindi? Panukalang ambyendahan ang Constitution, inihain ng NUP. Agay. Kung ito naman ay maganda, bakit hindi? Diba? Sabi kasi doon sa nabasa ko, sa mga napakinggan ko, marami kasing mga batas na depektibo, mga bes. Maraming batas na hindi maganda. Yun lang mga bes, hindi tayo abogado kaya wala tayong alam dyan. Pero ito, in-upload ko lang to inform you, ano ba ang kapalagayan nyo? Dapat bang amyendahan ang 1987 Constitution dahil maraming kapalpakan? Diba? Correct me if I'm wrong, guys. Kayo na pong bahala, magkomento dyan. Sabi po ng mga nagko-comment dito, bitay sa kurap, di yang chatsan nyo. Ang sabi dito. For sure, mga bes,
maraming disagree, lalo na po ang mga dilaw. Totoo po yan. Alam nyo, ang bitay, mayroon na po ang death penalty sa atin. Kanya lang, ito po ay tinanggal sa panahon ni Gloria. Totoo yan. Dahil ang nakasaad doon is yung mga corrupt na opisyal malalagay sa alanganin. Sigurado, death penalty ang kahihinat na nun. Diba kaya tinanggal yun ni Gloria? Kasi, even siya, yung issue na yun, yung first gentleman, ay nahaharap po sa graft and corruption nung Flander nga, no? Anong panahon na yun. Pero si Gloria ang nakulong, mga bes. Diba? Correct me if I'm wrong. Sabi po dito, mga beswa, sabi po ng mga nagko-comment, other option to protect the outgoing president. Jesus Mario Josep. Naman ang tanda ni Puno ayaw pa gumawa ng mabuti, kakulangot. See? Pwede naman ninyong simulan ang pag-uusap, trabaho at mandato sa inyo yan. Basta alisin ninyo sa hanay ninyong mga congressman ang mga katulad ni Barsayad. Okay lang yung mga iba't ibang ideolohiya, importante magkaisa para sa katinuan at ikabubuti ng bayan. Oo nga naman, bakit nga hindi nila tinatanggal ito si Barsaga, mga kababayan? So, I think may, ang tawag doon, mayroong kaso na, laban kay Barsaga para matanggal. Di ba? Sige, pagplano. Magulo na ang Pilipinas, huwag nyo nang guluhin. Sabi sa inyo, mga bese. Kukontra talaga mga dilaw. Daghana nilang nahuna-huna. Malihis lang sa tinuod na iso. Hindi yun. Hindi ibig sabihin 4K aamyendahan yung 1987 Constitution ay malihis ang mga yung investigasyon sa mga iso. Hindi po. Palawakin nyo yung mga utak nyo. May mga nag-iimbestiga na dyan. Nandyan ang ICI, DPWH. Ano pa? Sino pa ang nandyan ang ombudsman. Ito naman, trabaho ng mga congressman, ibang naman yan, ibang agenda na naman yan, ibang way ng pag-iimbestiga. Ito naman, utak bulok. Yan ang unang amendment, magkaroon ng death penalty for corruption, plunderer, economic saboteurs ng government official, no exemption. Mayroon na tayo di ba mayroon na tayong batas na economic sabotage? Di ba mayroon na po yan, pinirma ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang tunay na puno, kasabihan ng matatanda, taga sa panahon. Ayan, mas magandang panukala ay ang pagbukod ng, nako, ikaw naman, si Raulo. Hindi mangyayari po yun. Itaga mo sa pagmumuka mo, ibukod mo Mindanao. Sino? Ikaw? Yan ang sabi dito. Dapat buwagin yung party list pati na rin ng Kongreso, pinagmula ng korupsyon. Hindi pwedeng buwagin ng Kongreso, mga bes. Sino ang tagagawa ng batas? Sino maghihiring sa mga, tulad ng budget or ano pa, 'di ba? Kung mayroong bubuwagin lang yung mga corrupt na congressman, 'di ba? Ay, nako. Ewan ko. So, ano po ang kapalagayan nyo dito? Ayan sabi po dito. Dapat ng amyendahan, alisin yung mga batas na di kailangan at pumapabor lang sa oligarye, mayayaman at politiko. Dapat mga batas na pabor na yan na hindi mayayaman lang. Hindi po sa pag-divert ng flood control, mga siraulo din to, walang utak Iba ang pag-iimbestiga sa flood control, iba naman ito, kayo naman representasyon mula 18 na rehiyon, talaga ba? Ayan para extend ang term. Hindi yun, hindi. Kailangan kasi maambyendahan ng 1987, maraming kasing depekto yun sabi ng iba So, ano po ang kapalagayan nyo? Mga kababayan? Maraming ayaw dito. Kaya, well, pero kung yung ibang mga expert tungkol dito, mga kababayan, mas gusto nila maamyendahan ang 1987 Constitution. Yun ang nakikita ko. 'Di ba?
So, ano po ang kapalagayan nyo? Sabi dito mga beso, ito pa. O yan o, in UP files House Bill for Concon. Inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno kasama ang membro ng National Unity Party, which is ang NUP, ang House Bill na number 5870 na layong manawagan para sa isang constitutional convention upang amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng fully participatory at transparent na proseso. Oh, goes. Ayan o. Hindi na natin basahin mga besa. So, ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Oh, di ba? So, ang tanong ko, bakit kasi pinalitan yung dating saligang batas? Bakit pinalitan ni Cory? Ano ang dahilan mga kababayan? Oh, di ba dati walang mga party list? Oh, nung si Cory Aquino naging pangulo, ayan, ipinanganak ang party list. Supposed to be walang ganyan no? O tapos nung panahon pa na yun, pag lumaban sa pagka-presidente, hindi na kailangan ng isang vice presidente na makakuha ng votes sa sambayan ng Pilipino, kundi mismo ang presidente ang pipili kung sino ang magiging vice presidente niya. O, di ba mga beswa? So, correct me if I'm wrong. Ano po ang sa tingin nyo dito? Ako, guys, wala akong knowledge dito. Ito in-upload ko lang para malaman nyo. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na ito, May 12. So, abangan po natin yan. Palagay ko maraming kukontra. Siyempre, isa na dyan ang mga dilaw. Mga antay, So, yun mga bes. Ano po ang komento nyo tungkol dito? Kayo ba isang ayon? Kasi ang alam ko, ito isa sa mga napanood ko. Pero nung panahon ni Apulakay, nung hindi pa napalitan ang saligang batas natin, is, pag tumakbo ang isang pangulo, ay pag nanalo, siya na po ang mismong pipili kung sino ang vice president niya. Ngayon, ito pa, yung napanood ko correct me if I'm wrong, wala akong knowledge dito, sabi ko nga sa inyo mga best. Ang isang pangulo, pag natapos po yung term niya, sa loob ng 6 years, pwede po siya ma-re-elect uli. Di ba? Yan ang old saligang batas natin. Correct me if I'm wrong mga best. Kung mali ako, sorry po, wala akong knowledge. But, siyempre, karamihan sa inyo may knowledge dahil mas may alam sila tungkol dito. Yun ang konting napanood ko mga kababayan sa career research ko. Yun na po ang nabasa ko doon. Pwede ma-re-elect uli ang isang pangulo. Like for example, si Pangulong Marcos Jr. If matapos ang kanyang termino, pwede po uli siya tatakbo sa pagkapangulo uli, ma-re-elect. Ayon po yan sa saligang batas nung hindi pa pinalitan ni Cory. So yun mga best, kayo na pong balang humusga at magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more.